Hindi pa naman po ako nag-a-apply ng kahit anong posisyon at hindi niyo pa po ako ni-interview, saad niya sa babae. Kararating niya lang sa job fair na ito, kaya't nagtataka siya. No worries about that, Miss Fernandez. Actually, you can start tomorrow. Thank you so much po. Ano nga po pala ang trabaho ko? Masaya at excited na tanong ni Amaya dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na rin siya. You'll be the CEO secretary, Miss Fernandez. Saad ng babae na kinalaki ng mata ni Amaya. Sino ba naman siya para magreklamo? Kaya naman kahit kulantang pa ay tinanggap niya na lang ang trabaho. Pagkalabas sa kumpanyang iyon ay mangiti na sa labi ni Amaya. Hindi katulad sa mga nauna niyang apply. Kaya naman kinabukasan ay talagang inagahan niya ang pasok para makilala at makapagpasalamat sa boss. Good morning, Sir Lewiston. Magandang umaga po, sir. Bati namang empleyado. At doon nakita ni Amaya ang lalaking matimpuno, matangkad, maputi, may kulay matingkad na berdeng mga mata, ngunit mukhang suplado at hindi kumakausap sa tao. Where's my secretary? Malamig na tanong nito. Inilibot ng lalaki ang mata sa paligid. Kinabahan naman bigla si Amaya, kaya't lumakad siya upang lumapit rito at magpakita. Good morning po, sir. I'm your new secretary po. Nautal pang saad niya. Follow me. Sumunod si Amay sa lalaki. Sumakay sila ng elevator patungong 13th floor kung saan ang opisina ng CEO. Kinakabahan si Amaya dahil mukhang hindi nakikipagbiruan ng boss niya. Kaya't hindi niya alam kung magsasalita ba siya o mananatiling maging tahimik na lang. From now on, I will always need you by my side to prepare everything, including my meals, aside from scheduling my appointments and meetings. Yes po, noted sir. Good, Amaya. Nangunot ang noo ni Amaya dahil hindi pa siya formal na nakakapagpakilala rito. Kilala niyo po ako? Tila natauhan naman ang boss niya, kaya tumikim ito. I read it in your resume. Napatango-tango naman si Amaya roon. Oo nga pala, bakit hindi niya inaisip? Na makarating sila sa opisina ng kanyang boss ay doon niya nabasa ang buo nitong pangalan. Azrael Lewiston, CEO of Lewiston Structures and Buildings. You will stay with me here inside my office. Ito na rin ang magiging office mo para madali kitang makausap kapag may kailangan ako. As for now, you can use that table. Turo nito, hindi kalayuan sa table na CEO. Okay po. Walang reklamong saad ni Amaya at binasa ang mga alituntunin na dapat niyang tandaan. Habang nagtitipa siya sa sariling laptop, ay nararamdaman niya ang titig ni Azrael sa kanya. Iniiwasang tumingin ni Amaya sa banda ng lalaki dahil naiilang siya sa kakaibang titig nito. Ngunit nang hindi nakatiis, ay lumingon si Amaya. Ngunit paglingon niya ay hindi naman nakatingin sa Azrael sa kanya. Muntik nang batukan ni Amaya ang sarili. Assuming lang ba siya? Ngunit nararamdaman talaga ni Amaya ang mga titig nito sa kanya, kani-kanina lang. Sumapit ang oras ng tanghalian. Hindi pa rin tapos si Amaya sa kanyang ginagawa nang maramdaman niya ang malaking figura ng lalaki sa kanyang tabi. Ay, sir, sorry po. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Amaya at tumayo. It's already lunch. Hindi ka pa ba kakain? Nakapumulsang tanong ni Azrael. Napatingin tuloy si Amaya sa suot na relo at halos mapasapusa noo kung wala lang ang kanyang boss sa harapan niya. Nakalimutan niyang siya nga rin pala ang mag-aasikaso pati sa pagkain ng boss niya. What do you want to eat, sir? I'll order po. Sabay tayo magla-lunch, Amaya. And yes, book a restaurant reservation for us. Po? And you can freely choose kung anong kakainin natin. Let's go. Nauna nang lumabas si Azrael, samantalang si Amaya naman ay gulat pa, kaya hindi agad nakakilos. Bago sila umalis ay agad nagpa-reserve na si Amaya sa isang Italian restaurant.
Akala niya ay ayaw rito ni Azrael, ngunit hindi naman ito nagreklamo sa grilled vegetables, fettuccine alfredo, chicken parmesan, at pork scallopine na mga nakahanda sa lamesa nila. "Let's eat, sir. Or maiba pa po ba kayong gusto?" tanong ni Amaya. Why don't you order lasagna? It's on their menu. Isn't that your favorite? Gulat na napatingin si Amaya sa sinabi ni Azrael. Paano nitong nalaman na paborito niya yun? Huwag nitong sabihin na kasama ito sa pinasa niyang resume. Po? Paano niya pa nalaman? Nag-iwas ang tingin sa kanya si Azrael at inayos ang suot na necktie na tila niluluwagan. Well, magaling lang ako manghula. I mean, lasagna is also my favorite. Wika ni Azrael. Kahit nawiwirduhan, ay hindi na lang ito pinansin ni Amaya. Dahil baka nga naman totoong paborito rin ito ang paborito niyang pagkain. Ito na mismo ang nagtawag ng waiter para umorder sila ng lasagna. Nakangiting kumain si Amaya dahil nasa harapan niya ang paborito. Nabitin nga lang ang pagkain na susubong niya sana sa bibig nang maramdaman niya ang pananood ni Azrael sa kanya. Kain na po tayo? Hindi sigurado ni Amaya, ngunit para nakita niya may gumuhit ng maliit na ngiti sa labi ni Azrael. Pinagkibit palikat lang yun ni Amaya. Akala niya ay tahimik na sila hanggang sa matapos kumain, ngunit hindi niya inaasahang magtatanong sa kanya si Azrael. So, Amaya, how are you during the past years? I mean, how's life treating you? Binaba muna saglit ni Amaya ang kubyertos na hawak bago ito sagutin. Maayos naman po ako, sir. Kahit mag-isa na lang sa buhay. Kayo po, sir. Tumikim si Azrael. I'm fine. Also, what happened to your parents? If you don't mind me asking. Tanong nito sabay inom sa hawak na inumin. Matagal naman na po. Tsaka bata pa po ako noong mawala sila. Ang sabi po sa akin ng tiya ko ay naaksidente raw po ang mga magulang ko, pero hindi po ako naniniwala, sir. Really? Why? Kuryosong tanong sa kanya ni Azrael. Nakibit palikat si Amaya. Pakiramdam ko lang po. Malakas ang kutob ni Amaya na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bata pa siya noon, ngunit marami siyang naridinig na chismis na hindi niya maiwasang pakinggan. Natapos ang araw na iyon na magaan pa ang trabaho ni Amaya, ngunit kinabukasan ay hinanda niya na ang maraming trabaho kaysa kahapon dahil sa nakaschedule na appointments ngayon ni Azrael. Tapos na siyang kumain at mag-ayos nang maalalang hindi na pala kakasya ang perang nasa wallet niya para sa susunod na linggo. Kailangan na niya mag-withdraw, ngunit nagdadalawang isip siya kung may laman pa ba ang ATM niya na binigay sa kanya dati. Oh, nagpapadala pa rin pala siya. Sinabi ko nang wag na bulong ni Amaya. Hindi niya kilala ito, ngunit itong tao na nagpapadala sa kanya mula pa noon ay naging malaking tulong hanggang sa kanyang paglaki. Nag-withdraw si Amaya bago pumasok sa trabaho para makapag-grocery bago umuwi. Pagkarating niya sa opisina ay wala pa si Azrael, kaya naman tumungo muna siya sa pantry upang magtimpla ng kape nang may lumapit sa kanya. Hello? Ikaw ba yung bago sekretarya ni Sir Lewiston? Ako pala si Jed. Nasa marketing team ako. Nakangiting sabi ng lalaki at naglahad ng kamay kay Amaya. Nice to meet you. Ako naman si Amaya. Pakilala niya at tinanggap ang kamay nito. Pareho pa silang nakangiti sa isa't isa ng lalaking si Jed nang biglang marinig ni Amaya sa kung saan ang malamig at demanding na tinig ni Azrael. Amaya? Agad namang nagpaalam si Amaya sa kausap na lalaki bago lapitan ang boss niya na umaga-umaga ay nakakunot ang noo. Sumakay sila sa elevator at halatang halata sa refleksyon nila mula rito kung gaano kaliit ang height niya
kung ikukumpara kay Azrael. Good morning po, sir. Coffee? Alok niya kay Azrael. Ngunit nagtataka siya nang ismelan siya nito. Sorry po. Mukhang mainit ang ulo niyo. Why are you talking to Jet a while ago? Nagpakilala lang po, sir. Pasensya na po. Akala ko po kasi wala pa kayo kaya nagtimpla muna ako ng kape. It's not that. It's not about the coffee. It's just... Hindi maipagpatuloy na saad ni Azrael. Naguguluhan naman si Amaya sa inaasta ng boss niya. Tumunog ang elevator, hudyat na bumukas ito. Kaya hindi na naipagpatuloy pa ni Azrael ang sinasabi. Sir, if you need anything, nasa table lang po ako. Aayusin ko lang po ang mga files sa kailangan na. Nakatingin at tahimik lang naman na nakikinig si Azrael sa kanya. Kaya muling nagpatuloy si Amaya. And about your errands po for today, we have a meeting with Mr. Reyes from Reyes Corporation at 10:30 a.m. and a meeting with Miss Severina after lunch po. Nakapag-book na rin po ako ng restaurant for the meeting, sir. Anything else? Sa ngayon po, ayun pa lang, sir. But I'll see. Ani ni Amaya. Thanks, Amaya. You can do what you need to do now. Tumungo si Amaya sa sariling table upang gawin ang nakaatang na gawain sa kanya. Nang sumapit ang 10:00, ay gumayak na sila upang tumungo sa restaurant reservation kung saan gaganapin ang meeting kay Mr. Reyes. Reservation for Mr. Leveston? Tanong ng babae mula sa restaurant. Tumango si Amaya at ngumiti nang ituro ng babae ang table nila. Amaya. Biglang tawag ni Azrael. Kaya't lumapit si Amaya mula sa kabilang table. Yes, sir? Bakit ang layo mo? Kasi po para... In the first place, you should sit beside me, Amaya. Hindi na tumutol pa si Amaya nang dumating ang kliyente. Kaya naman tahimik na lang siyang nakinig mula sa mga ito na biglang mapansin siya ng lalaki. Oh, you didn't tell me you have a very beautiful secretary, Azrael. What's your name, Miss Beautiful? Akmang sasagot si Amaya ng malamig na nagsalita si Azrael. She's not that kind of girl, Reynaldo. Stop it. Ngumisi ang lalaking kamiting nila sa kabila ng kaseryosohan ng tinig na ginamit ni Azrael. Okay, fine. Pagsuko ng lalaki. Nakabalik na sila sa building ngayon at tahimik na si Amaya na nakasunod sa kanyang boss nang harapin siya nito. Amaya, how many times should I remind you na dapat nasa tabi lang kita? Bakit mas gusto mong magtatago diyan sa likod ko? Imbis na sumagot ay napatingin si Amaya sa kanilang gilid. Nasa ground floor sila ngayon ng kumpanya. Malumanay lang naman at katamtaman ang boses sa ginamit ni Azrael, ngunit nakaagaw pa rin yun ng atensyon ng ilang empleyado. Napayuko si Amaya, ngunit sinunod na rin ang gusto nito na tumabi sa gilid. Pumasok na sila sa elevator nang hindi na nakatiis pa si Amaya na magsalita. Sir, na-appreciate ko pong kabaitan niyo at magandang turing sa akin. Pero sana po wag naman sa harap ng ibang mga... Why? Are you ashamed na makita nila tayo magkasama? Tanong ni Azrael at lumapit sa kanya. Hindi alam ni Amaya kung yuyuko o papantayan ang nakakapasong tingin sa kanya ni Azrael, kaya't iniwas na lang niya ang tingin. Ano tong kakaibang nararamdaman niya sa dibdib? Agad pinilig ni Amaya kung ano man ang naiisip. Hindi naman po sa ganoon, sir. Ayoko lang po na magkakaroon ng chismis at madungisan ko ang pangalan niyo. Is that all you worry about? I don't care about other people's opinion. You shouldn't too. Nagulat roon si Amaya, ngunit hindi na lang ito nagsalita. Nang tuluyang makabalik na sila sa opisina, ay tahimik na tumungo si Amaya sa sariling lamesa. Nang pumatak ang 12:00, ay lumapit siya kay Azrael. Sir, lunchtime na po. May gusto po ba kayong kainin for lunch? And gusto niyo po bang magpa-deliver na lang?
Or gusto niyo pong magpa-reserve ako sa restaurant na pangmimitingan niyo ni Miss Severina? Binalingan siya ng tingin ni Azrael, kaya't bigla siya na-conscious at umayos ang tayo. How about you, Amaya? What do you want for lunch? Ako po? Tumango si Azrael. Kahit ano naman po kinakain ko, sir. Hindi po ako mapili sa pagkain. But you have your favorites, right? Opo, pero sa tingin ko hindi po kayo kumakain ng ganoon, sir. Sa mga kalendarya lang po kasi ako kumakain. Sinabayan pa ni Amaya ng awkward na tawa. Gusto mo bang kainin ang lunch mo sa kalendaryang sinasabi mo ngayon, Amaya? And who told you na hindi ako kumakain sa mga malilit na kainan? Pero hindi naman kailangan na sabay po tayo palaging kumain, sir. But I wanted to. Kiit ni Azrael. Kaya naman wala nang nagawa pa si Amaya kundi dalhin ito sa kalendaryang kinakain niya noong college. Hindi naman yun ganoon kalayuan, kaya nakapunta sila kaagad. Kaya nga lang ay mukhang marami na ang mga tao, kaya't handa na sanang balingan ni Amaya si Azrael at sabihing sa iba na lang sila kumain nang biglang may tumawag sa kanya. Amaya? Amaya! Ikaw ba yan? Naku, gumanda ka pa lalo Sino tong kasama mong gwapo? Boyfriend mo ba? Malisyosong tanong ng kusinera ng karinderya. Ate Esang, hindi ko po siya. Nahinto naman si Amaya sa pagsasalita nang maramdaman ang paghawak ni Azrael sa kanyang balikat upang igilid dahil sa ibang taong dumadaan. Ate Esang, wala nang upuan, di ba? Siguro po sa ibang araw na lang kami dito Ay, mayroon pa. Gusto niyo roon sa loob? Sa may gilid para may electric fan? Halika, sumunod kayo sa akin. Naku, anong oras na hindi pa kayo nananghalian? Naklakad na ang kusinerang babae. Kaya't wala nang nagawa si Amaya kundi sundin ito. Nang makaupo sila sa sinabi nitong pwesto, ay tinodo na ni Amaya ang lakas ng electric fan at bahagyang tinuto kay Azrael. Oh, ano sa inyo ba? Ako na magdadala rito, para di na kayo makapagsiksikan roon. Naku, nakakahiya naman Ate Esang. Ngunit nang maalala ni Amaya, nakasama nga pala niya ang boss niya, ay hindi na siya tumanggi at sinabi na lang ang mga ulam na order niya. Okay, adobo, pakbet, sisig, tsaka 2 kanin with extra rice. Yun lang. Balik ako dito pagkatapos sa ilang sandali. Wika ng babae. Nang makaalis ito ay napatingin si Amaya kay Azrael na mukhang kulang naman at hindi nagrereklamo. Nakatitig lang ito sa kanya. Sir, sorry po. Bukod sa mainit ay matao pa. Pero promise po, masarap ang pagkain nila rito. Nakangiting sabi ni Amaya. It's okay, Amaya. And I know na talagang masarap ang pagkain nila rito. Talaga, sir? Nasubukan niyo na po bang kumain dito? Not yet. But I always saw you here eating when you were in college, so I know na talagang masarap. Saad ni Azrael. Bahagyang nagulat si Amaya, ngunit idinaan niya yun sa tawa. Sir, paano niyo po nalaman na kumakain ako dito noong college? I passed by here. Dumadaan kasi ako dito dati. Palusot ni Azrael. Hindi na nagawa pang magtanong ni Amaya nang dumating na ang pagkain nila. Kaya naman kahit nais pa niya magtanong ay pinagwalang bahala na lang niya. Ito dahil sa masarap na amoy na pagkain na nasa kanyang harapan. Nang matapos sila ay nagulat siya ng paglabas ng black card ni Azrael para magbayad. Kaya naman hinawakan ni Amaya ang kamay ng boss niya upang ibaba ito. Ngunit sa simpleng pagdampi ng kamay niya kay Azrael ay ang tila kuryenteng gumapang sa kanyang braso, kaya't agad niya rin itong binitiwan. Ate Esang, ito pong bayad namin. Ani ni Amaya sabay abot ng 200. I'll pay you, Amaya, or I will just add it in your salary. Saad ni Azrael sa kanya. Naku sir, okay lang naman rin po ako, kahit hindi. No, I insist. You're my employee,
Dapat nga ay ako pa ang nanilibre sa'yo. Hindi mapigil ang mahinang natawa ni Amaya. Maliit na bagay lang po yun, giit niya, ngunit nahinto siya sa pagngiti nang nakatitig na lang sa kanya ngayon si Azrael. Sir, sa tingin ko po ay kailangan na rin talaga nating umalis. May meeting pa nga po pala kayo with Miss Severina. Nag-iwas naman ng tingin si Azrael. Right, let's go. Sumunod na rin sana siya sa sasakyan. Pagkatapos noon, ngunit narinig niya pa ang mahinang tili ng babaeng kusinera kanina. Kaya nilapitan niya ni Amaya. Ikaw ha? Hindi mo nga boyfriend pero halatang may gusto naman sa yung boss mo, Amaya. Sus! Nako, pag napang-asawa mo yan, tiba-tiba ka. Ate Esang, hindi yan mangyayari. Sekretary niya lang po ako. Saway niya, ngunit kumisilang ang babae. Nang makabalik sila sa opisina ay hindi pa rin maiwasang hindi mahiya ni Amaya. Paano ba naman ay pinakain niya ang boss niya sa kalendarya, makamamaya ay hindi ito sanay roon. Ngunit ang balingan naman ito ni Amaya ng tingin ay nakita niyang nakapanalumba ba ito at tila may malalim na iniisip. Napatingin si Amaya sa orasan na nakasabit sa opisina. Sir, aalis na po ba tayo? Agaw atensyon niya rito. Oh, yeah. I remember. Let's go. Ani naman ito at tumayo na at saka sinuot ang hinubad nitong coat. Napansin ni Amaya na nakakunot ang gwapong mukha ng boss niya. At nang malaman niya ang dahilan ay lumapit siya dito. Dahil nakatakong ay bahagyang abot ni Amaya ang leeg ni Azrael. Kaya naman inayos niya ang lumuwag nitong necktie. Nagtama ang paningin nila. Hindi alam ni Amaya ngunit nakita niyang napalunok si Azrael nang bumaba ang tingin nito sa labi niya. Wala naman sa sariling dinilaan ni Amaya ang sariling labi. Ngunit matapos ayusin ang necktie ni Azrael, ay akmang lalayo siya nang hapitin siya ni Azrael sa bewang nito. Sir? Amaya, can I kiss you? Tanong nito gamit ang barito ng boses. Tila na-hypnotismo naman si Amaya sa boses ito at hindi na nakasagot pa. Ilang saglit lang ay naramdaman na niya ang paglapat ng mga labi nila. Gumalaw ang labi ni Azrael sa kanya. Pagkatapos sa isang maingat na halik ay pinakawalan siya ni Azrael at doon lang din naman na malaya ni Amaya na hindi na pala siya humihinga ng mga sandaling iyon. Damn, sweet! Bulong ni Azrael. Napalunok si Amaya bago napakagat sa sariling labi. Biglang napagtanto ang ginawa. Nagtataka at nagtatanong sa sarili kung bakit niya hinayaan ang sariling makipaghalika sa boss niya. Kaya naman para ibahin ang usapan, ay tumikim siya. Sir, yung meeting niyo po with... Ngunit nagulat siya nang hapitin pa siya ulit ni Azrael sa bewang upang mapalapit sila sa isa't isa. Can we just cancel the meeting and kiss all day? Bulong sa kanya ni Azrael. Hindi mapigilang mamula ng mga pisngi ni Amaya dahil sa narinig at napahawak sa mga braso ni Azrael upang pigilan ang sariling mas mapalapit pa rito. Sir, I don't think na tama yung halik. Mula sa malamyos sa tono ng pananalita ni Azrael ay bigla itong nairita na para bang may sumira ng mood nito. You don't like it? I'll make you like it, Amaya. But yeah, you're right. Umalis na tayo para sa meeting. Malamig na saad nito. Nang makarating sila sa restaurant ay bumeso ang babae kay Azrael habang may nakapaskil na malaking ngiti sa labi. Nakita pa ni Amaya kung paanong paraanin ng babae ang kanyang mga bagong manicure na kuko sa matigas sa braso ni Azrael. Pasimpleng lumayo naman si Azrael, ngunit hindi maintindihan ni Amaya ang sarili na bahagya siyang mairita pagkakita rito. Oh, Azrael, hindi ka pa rin nagbabago. You still look hot. Aning ng babae. Thanks, but let's get this straight to the point, Miss Severina. I still have a lot of things to do. Wika naman ni Azrael.
Nagpanggap na may ginagawa si Amaya sa hawak na cellphone nang mapansin siya ng babaeng ka-meeting ni Azrael. Fine, but I want us to talk about it na tayong dalawa lang. No, Amaya will stay here. Napalunok si Amaya at nahihiya siya sa kliyente. Kaya naman akmang tatayo siya upang lumipat ng upuan nang hawakan siya ni Azrael sa kanyang kamay. Ayan na naman ang tila kakaibang pakiramdam sa tuwing magtatama ang mga balat nila. But she's just your employee, apela ng babae. She's not just my employee. If you don't want her here, then we'll leave. Matigas na saad ni Azrael na ikinagulat ni Amaya. Paano nitong nagagawa na ipagpalit ang deal sa kliyente para lang sa kanya? Fine. Umirap ang babae, ngunit pumayag naman ito. Kalaunan ay tahimik na lang ulit si Amaya na nakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa gagawing project. Nang matapos ang meeting ay tumayo sila. Nakipagkamay si Azrael sa babaeng kaharap at nagpaalam din pagkatapos. Tahimik na sumunod si Amaya kay Azrael patungo sa kanilang sasakyan pabalik ng kumpanya. I want you to clear all my appointments for tomorrow. We have a wedding to attend. I'll pick you up early in the morning. I'll bring you with me. Akmang tatanggi si Amaya, ngunit nang maisip na hindi nga pala tumatanggap ng hindi ang boss niya, ay hindi na lang siya nag-abala pa. Okay sir, tanging sagot niya. Nang hapong iyon ay nag-overtime si Amaya sa trabaho para maging komportable naman siyang walang maiiwang gawaing pagbalik. Na mapagtanto na mag-aalas 8 na ng gabi ay doon lang niya napagtanto kung gaano katahimik ang paligid. Umalis sa siguro silang lahat. Nahinto sa pagsasalita si Amaya na makitang nakaduktok at nakapikit na ang boss niya sa sariling lamesa habang naghihintay sa kanya. Lumapit siya dito upang gisingin sa pamamagitan ng tapik. Nagmulat ito ng mga mata at nagtama ang paningin nila. Sir, nakatulog na po kayo dito. I waited for you. I didn't realize I fell asleep. Bulong nito. Naku sir, pasensya na po. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa swivel chair at inayos ang sariling pananamit na nalukot na marahil dahil sa pagdukdok. Baka nga nangawit pa ito. Bigla tuloy na guilty si Amaya. It's okay. I will always wait for you, Amaya. Saad ni Azrael sa kanya na para bang maiba pang ibig sabihin, ngunit agad ipinilig yon sa isip ni Amaya. Inihatid siya ni Azrael sa bahay nila at nagbiling pa ito na maaga sila kinabukasan para sa pupuntahang kasal. Sir, ang aga niyo naman po. Gulat na saad ni Amaya. Nang magulat siya ng pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya si Azrael na mukhang bagong shower pa at sa kanya agad tumiretso. Coffee sir? 6:30 pa lang po. Akala ko pong alis natin ay bago mag alas 8. It's okay. Take your time. Hihintay naman kita. Pasok po muna kayo, sir. Gusto niyo po ba ditong mag-breakfast or coffee? Pumasok sa loob ng bahay si Azrael. Nilibot nito ang paningin sa loob. Sa isip-isip ni Amaya ay mabuti na lamang at nakapaglinis siya kagabi bago matulog. Dumiretso siya sa kusina at iniwan si Azrael sa sala. Dala ang mainit na kape ay inilagay yun ni Amaya sa harap ni Azrael, ngunit nagulat siya sa tinanong nito. Bakit kulay puti ang pintura ng pader mo? I thought sky blue is your favorite color. Wala po kasing mabiling kulay sky blue noon kaya puti na lang ang pinalagay ko. Teka sir, paano niyo pong nalaman na sky blue ang paborito kong kulay? Tanong niya na may kasama pang kaunting tawa. Tumikim si Azrael at sumimsim sa kaping na sa harapan niya bago sumagot. Hinulaan ko lang. Sagot nito. Tumango si Amaya bago nagpa siyang gumayak na. Sa isang beach resort gaganapin ang kasal na pupuntahan nila Amaya. Kaya naman nagsuot siya ng isang flowy sundress na kulay pastel at kulay krema na flip-flops.
Nakaladlad ang natural na maalon-alon niyang buhok. Sinabi niyang hindi naman siya kasama sa bridesmaid, ngunit inayusan na rin siya na makeup artist dahil nagagandahan daw sa kanya. Isang light makeup naman ito, ngunit mas nabigyang buhay pa ang ganda ni Amaya. Ay, ang ganda! Effortless! Kapag ikinasal ka na, matutuwa talaga ako kung ako ang kukuhanin mong makeup artist. Biro ng bakla sa kanya habang pareho silang nakatingin sa salamin. Natawa siya at umiling. Nako, salamat po pero baka matagal pa yon. Lumabas si Amaya mula sa kwartong pinag-ayusa sa kanya dahil magsisimula na ang seremonya. Inilibot niya ang paningin at nakita niya sa hindi kalayuan si Azrael na tila may hinahanap sa paligid. Na magtama naman ang paningin nila ni Azrael ay unti-unting lumakad siya palapit nito. Nakita niya kung paano siya hagurin ng tingin ni Azrael mula ulo hanggang paa. You look stunning, Amaya. Saan nito? Paglapit niya. Gumiti siya. Ikaw rin, sir. Ang gwapo niyo po kahit anong suot niyo. Nakangiting sabi niya. Nakita pa ni Amaya kung paano gumuhit ang maliit na ngiti sa labi ni Azrael. Damn, girl. A simple compliment from you makes me weak. Bulong nito at nagulat na lang siya na bigla siyang hapatin ni Azrael para sa isang yakap. Sir? Amaya, can you call me by my name only? Gusto kong marinig na tawagin mo ako sa pangalan ko. Bulong nito. Napakagat labi si Amaya. Hindi maintindihan ang sarili kung bakit sa simpleng yakap lang ay nakaramdam na siya ng pagkakontento at kapayapaan sa piling ni Azrael. Azrael! Azrael! Mas malinaw niya sabi sa pangalawang beses. Humiwalay sa yakap si Azrael sa kanya. At nakangiti siyang hinarap habang ang braso nito ay nasa kanyang bewang. I like it. Pwede bang pangalan ko na lang ang itawag mo sa akin? Huwag nang sir. Naku, hindi pwede sir. Magtataka ang ibang mong empleyado kung sekretary mo lang ako. Pero first time ang itatawag ko sa iyo. So, we need a different kind of relationship? Tanong ni Azrael tsaka inipit ang takas na buhok ni Amaya sa likod ng tenga nito. Sir, what I mean is... I know what you're talking about, Amaya. I'm willing to court you. I wanted to court you noon pa. Sa Diyos ang wika nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Lumakas ang tibok ng puso niya sa sinabi niyo ni Azrael. Ano tong kakaibang nararamdaman niya? Attraction? Attraction lang. Mawawala rin. Pampaluwag loob niya sabi sa isip. Hindi na muling nakapagsalita pa si Amaya na magsimula na ang seremonya. At may tumawag sa kanya mula sa mga bridesmaid. Nagpaalam siya kay Azrael at pinakawalan naman siya nito. Amaya? Hala! Ikaw nga! Ako to, si Lenny! Classmates mo ko dati! Halika, tapos na kaming lumakad. Kwentuhan naman tayo, tapos mamaya, sali ka sa pag-games ha? Bulong nito sa kanyang tenga habang hawak ang braso niya. Shh! Sige, basta huwag kang maingay ha. Hindi pa tapos si Father oh. Saway niya dito. Tumahimik sila sa isang gilid. Kahit medyo malayo ay nararamdaman pa rin ni Amaya ang tingin sa kanya ni Azrael. Na para bang kahit nagsasalita na ang pare ay nasa kanya pa rin ang mga mata ng lalaki. Do you take Claire to be your wife, to love and cherish her, and stand by her all through all of life? Rinig niyang tanong ng pare. Wala sa sariling lumingon si Amaya sa gawin ni Israel at para bang may sariling komunikasyon sila sa pamamagitan lang ng tingin ay para bang sila ang ikinakasal. Bigla ay nagwala ang dibdib ni Amaya dahil sa kaisipang iyon kaya't iniwan niya na muling tumingin sa gawin ni Israel. So, sino yung lalaking kasama mo? Jowa mo? Ang gwapo, siya kalaki ng katawan at tangkad ha? Saad ng dati niyang kaklase. Ano ka ba? Hindi no? Boss ko siya. Boss lang? Ba't palaging tingin ng tingin rito? Parang binabantayan ka eh.
hindi naniniwalang saad nito. Kamusta ka na pala? Pagkatapos ng graduation natin noon, hindi na tayo nakita Pagbabago ni Amaya sa topic nila. Ito, maayos naman. Nagtatrabaho ako bilang call center agent. Nagpatuloy pa ang pagkukwentuhan nila. Ngunit nang matapos na ang seremonya at pwede nang kumain ay pinuntahan siya ni Azrael. I know you're already hungry. Let's eat. Bulong sa kanya ni Azrael. Nagpaalam siya sa kanyang kaklase. Kaya't dumiretso na sila ni Azrael sa kanilang lamesa habang naglalagay ng iba't ibang mga putahe ang mga serbidora. Tahimik na sumusubo ng pagkain si Amaya na magsalita ang kasama nila sa table na mukhang kaibigan ni Azrael. Azzy, you see, halos lahat kami dito, ready na mag-settle down. How about you? I don't want to rush things, Ismael. At isa pa, hindi ko naman na kailangang humanat ng pagkakasalan. I'm 100% sure that we will end up together. Sagot nito. Who's the lucky girl, pare? Mukhang mahal na mahal mo Nakangising wika ng kaibigan ni Azrael. Wala sa sariling napainom ng Diyos si Amaya at biglang kinabahan sa maaaring sabihin ni Azrael. Lalo na nang mula sa ilalim ng lamesa ay hawakan ni Azrael ang isa niyang kamay. Binalak niyang alisin ito, ngunit hinigpatan lang ni Azrael ang paghawak sa kanya. She's just here beside me. When she's ready, then I'm ready. Nakangiting sabi nito ni kinalaki ng mata niya. Pati ang ilang kasama nila sa table ay nagulat rin. I'm sorry, Amaya. I don't want to hide you. Bulong nito sa kanya. Whoa! Hi! You're Amaya, right? Gulat na tanong ng kaibigan ni Azrael na si Ismael. Ngumiti si Amaya. Yes. I'm Ismael. Pakilala nito at naglahad ng kamay na tinanggap ni Amaya. Ngunit mabilis rin bumitaw dahil sa titig ni Azrael sa kanya. I didn't know you're in a relationship, Azrael. Stay strong, bro. What a nice declaration. Napayuko tuloy ng wala sa sarili si Amaya dahil sa mga komento ng kaibigan ni Azrael. Stop it, morons. Now my woman is shy. Saway ni Azrael sa mga ito. Tapos na silang kumain na biglang magpalaro ang host at kabilang naroon ang paghahagis ng bulaklak na ginamit ng bride. Pinapunta sa harapan ang mga babaeng single. Balak sana magtungo sa banyo ni Amaya upang magtago na bigla naman siyang tawagin ni Lenny, ang kaklase niyang kausap kanina. Amaya! Halika! Sali ka! Dali! Umiling siya, ngunit hinila na siya ng kaibigan sa gitna. I will definitely get that flower. No way! Kami na ang next na ikakasal ni Rev, no? Rinig niyang wika ng ilang babae. Tumalikod ang bride at nagsenyas ang host. Naguunahan sa gitna ang mga babae. Samantalang walang balak si Amaya na makipagsiksikan sa mga ito. Kaya lumayo siya at tumungo sa bandang likod upang mapalayo sa mga nagkakagulong babae ng ilang distansya. Ayan na! Sino kaya ang susunod na bride? Excited na saad ni Lenny habang nakangiti. Para nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Amaya. May mga nag-cheer sa paligid at naghihiyawan. Nagsisiksikan ang mga babae sa gitna at pilit itinataas ang kamay upang kuhanin sa ere ang bulaklak. Nang tila manigas si Amaya sa kanyang kinatatayuan. Nang sa isang iglap ay hawakin na ang bouquet na ginamit ng bride. Nagpalakpakan ang mga tao at mahigpit pa siyang niyahap ni Lenny na tila proud na proud. Congrats, Amaya! Sabi ko na nga ba? Kunwari ka lang tahimik riyan pero gusto mo na ring ikasal? Ngisi nito. Hindi makapaniwalang tinignan ni Amaya ang paligid, lalo na makita niyang nakangiti sa kanyang lumalapit si Azrael, hawak ang garter na mula sa groom. Nasa gitna sila at pinagtitinginan na ng mga bisita. Nang tuluyang makalapit sa kanya si Azrael, ay mas lumaki ang ngiti nito at pinaulanan sila ng katsyaw ng mga tao. Maging ang bagong kasal ay nakangiti silang pinapanood.
Azrael, ano ba to? Nakakahiya. It's not. Nahinto ang pagkakatsawan ng mga tao nang sa isang iglat ay napalitan ito ng hiyaw dahil sa isang putok ng baril. Nalaki ang mata ni Amaya. Nagkakagulo na ang mga tao. May ibang nag-aalisan na at kani-kaniyang tago sa sariling mga silid. Bakit may nagpuputukan? Naguguluhan niyang tanong, ngunit inay na siya ni Azrael sa isang silid at mabilis na sinarado ang pintuan. Amaya, calm down baby. I will explain it to you later. Wait for me here. Lock the door. Mabilis sa saad nito, saka mabilis siyang hinalikan sa labi bago tuluyang lumabas ang pinto. Palakad-lakad si Amaya sa loob ng kwartong iyon. Hindi siya mapakali. Nais siyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. At bakit si Azrael at ang mga kaibigan nitong lalaki ay kalmado na parang sanay na sa ganitong sitwasyon. Sandali lang ay muli nang tumahimik ang paligid. Wala na ang putukan. Bigla siya napatingin sa doorknob nang gumalaw ito na akmang may papasok, ngunit nahihirapang buksan. Naghanap si Amaya na maaaring armas. Kinuha niya ang gunting sa loob ng drawer at mariing hinawakan tsaka hinanda ang sarili. Ilang sandali pa ay bumukas ito at laking pasasalamat niya nang si Azrael ang bumungad. Niyakap siya nito kaya't binitawan niya na ang gunting. Were you scared? I'm sorry. Uuwi na tayo. Bulong nito habang yakap siya. Hindi maitatanggi ni Amaya sa sarili. Ngunit pakiramdam niya ay sa pamamagitan lang ng yakap ni Azrael ay payapa na muli ang lahat sa kanya. Ikaw ba? Okay ka lang? Ikaw ang nakipagbarilan sa labas at hindi ako. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Of course I am. Azrael, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari? Bakit may mga nagbabarilan? May kalaban ka ba sa negosyo? Sa pamilya? Saan? Sunod-sunod yan tanong, ngunit kahit isa sa mga ito ay mukhang walang balak sagutin si Azrael. It's a long story. Buntong hininga pa nito. Handa akong makinig. Kahit gaano kahaba pa yan. Kahit abutin tayo ng umaga. At diba, sinabi mo sa akin kanina na ipapaliwanag mo sa akin pagbalik mo. Napabuntong hininga si Azrael. Amaya, it's about... Tila nahihirapan itong ipagpatuloy ang sasabihin. Something unimportant. Something you shouldn't worry about. Unimportant? Hindi ako naniniwala. Naiintindihan ko na empleyado mo lang ako. Kaya kung ayaw mo sabihin sa akin, sige. Saad niya at akmang aalis ang pigilan siya ni Azrael sa kamay. Bahagyang nagulat pa si Amaya nang mapaupo siya sa kandungan nito. Akmang tatayo siya nang isiksik ni Azrael ang mukha sa kanyang leeg na tila kumukuha dito ng lakas. Okay, don't leave me. I'll tell you. Rinig niyang wika nito sa kanyang leeg. Those people na sumugot at nagpaulan ng bala, they were from my organization noon. They were also my business partners. But then something happened. Something was stolen from them. Something very precious. Seryosong saad nito. Kung ganoon, may kinalaman ka ba sa nawala sa kanila? Tanong niya. None. But our employees before ay may kinalaman sa nawala sa kanila. Nangunot ang kilay niya sa narinig at biglang nakuryoso. Sinong empleyado? Bakit hindi mo na ipabalik kung anong nawala sa kanila para matapos ito? Suwestisyo ni Amaya, ngunit umiling sa kanya si Azrael. Hindi na yung ganoon kadali ngayon, Amaya. Why? Dahil kung ako ang kumuha ng nawawala sa kanila, baka hindi ko na rin maibalik. Sagot ni Azrael sa kanya na mas lalo niyang kinalito. Done with the questions? Let's sleep here. Turo nito sa kamang kinuupuan nila.
Sandal! Nahinto siya sa pagsasalita nang buhati siya ni Azrael at dahan-dahang inihiga sa kama, tsaka ito pumatong sa kanya at magpatak ng magagaang halik sa kanyang labi. Ang malambot na labing iyon ni Azrael ang nagpahinto ng mga tanong na dapat ay sasabihin ni Amaya, ngunit ilang saglit lang ay umalis ito sa ibabaw niya at maayos nang humiga. I don't want you to get pregnant. Hanggang hindi pa tayo kasal. Saad nito at hinila siya upang tabi silang humiga. Napakunot ang noo ni Amaya. Bakit parang plinano mo to? Kung nagkita na tayo noon, iisipin kong plinano mo nang matali ako sa iyo. Hindi pa tayo pero may future ka nang naiisip para sa atin? Sinamahan pa yon ni Amaya na mahinang tawa. Naramdaman niyang tila nanigas naman si Azrael sa kanyang tabi, ngunit pagkaraan ay tumikhim. Let's just say na alam ko na darating ka sa buhay ko and that you're destined to be with me. Saad nito at sinuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri nito habang nakahiga sila. Nakatulog si Amaya na tanghaling iyon, ngunit nang magising siya ay wala na si Azrael sa kanyang tabi. Bumangon si Amaya at nakitang 3:00 na ng tanghali. Akmang tutungo si Amaya sa banyo nang marinig niyang naroon si Azrael. Hindi niya maiwas sa pakinggan ang mga sinasabi nito sa kausap sa telepono. Kukuha ulit ako ng train cars from your agency, Clinton. Yeah, we will stay in my house in Batangas for the meantime. I think I already gained her trust. Yes, I just have to be very extra careful. Especially now na bumalik ulit sila. Hindi na tinapos si Amaya ang pakikinig sa usapan ni Azrael sa telepono at muling bumalik sa kama sa dati niyang ayos. Ngayon ay sigurado siyang may tinatago si Azrael at base sa kausap ito sa telepono ay pupunta silang Batangas. Bumukas ang pintuan ng banyo. Nagkunwaring bagong gising si Amaya na lumapit sa kanya si Azrael. How's your sleep? Tanong nito at inayos ang buhok niyang bahagyang nagulo mula sa paghiga. Okay lang, sagot niya at pinagmasdan ang mukha ni Azrael. Naisip niya na kung pagmamasdan talaga si Azrael ay unang tingin pa lang ay masasabing mong maitsura ito. Gwapo na akala mong walang tinatago. Why? Why are you looking at me like that? Umiling siya at umiti. Wala naman. By the way, Amaya, for the meantime, mga ilang araw lang, mananatili muna tayo sa bahay ko sa Batangas. I'm just worried about your safety. Is it okay with you? Malumanag itong tanong sa kanya. Oo, kung saan ka mapapanatag? Nakangiting sagot niya. Thank you. Inaasahan ko hindi ka papayag but thank you because you agreed. Saad nito sa kanya tsaka siya niyakap. Kung kinukuha nito ang loob niya ay maiging magpanggap siya na walang alam sa mga narinig kanina. Naisip niya mag-imbestiga ng sarili at alamin ang totoo. Malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa balat ni Amaya pagkarating nila sa Batangas, kung saan sila pansamantalang manunuluyan ni Azrael. Naramdaman niya ang pag-akbay nito sa kanya, kahit bahagya siyang tumingala rito. Ang laki ng bahay mo? Puna niya. Yeah, it's for my future family. Bakasyonan. Bakasyonan lang? Well, depends sa mga anak natin. Kung gusto nila rito, at kung gusto mo rito, why not? Laglag pa nga naman na tinignan niya si Azrael. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Azrael? Noon pa. Saad nito. Sa labas ng bahay ay nakita niya kaninang may mga bulaklak na daisies at lilies. Makikita rin ang kulay puti, gray, beige at cream na ginamit bilang pintura sa bahay. Pagpasok niya ay napansin ni Amaya ang interior ay mid-century modern na may malalaking bintana, sliding glass doors at mga minimalist na furniture at decorations. May katulong na sumalubong sa kanila upang kuhanin ang mga gamit. Feel at home, Amaya. This will be your house too.
I'll just check our room. Paalam nito sa kanya na tinanguan naman ni Amaya. Naagaw ang atensyon ni Amaya sa isang litrato na nakadisplay. Picture yun ng dating Lewiston structures at buildings. Hindi pa ganoon kalaki, ngunit makikitang masaya ang mga empleyado sa litrato. Kinuha niya ang litrato mula sa pagkakapato nito at nagulat siya na makita ang mga magulang na naroon. Nakangiti ang mga ito at formal pa ang mga suot. Amaya, muntik na niyang mailaglag ang litrato dahil sa tawag na yun ni Azrael sa kanya. Agad niya itong binalik sa dati bago pa man bumaba si Azrael. Alam kaya nito na ang mga magulang niya ay nagtrabaho rin sa kumpanya? Ang sabi kanina ni Azrael ay empleyado sa kumpanya ang may ninakaw sa mga namaril kanina. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ang daming empleyado ng Lewiston. Imposible naman na mga magulang niya iyon, hindi pa? What are you doing there? Let's eat. Nagpaluto na ako kay Manang. Your favorite. Saad nito, napansin ni Amaya na nagpalit na ito ng casual na damit. Sige, susunod na ako. Wika niya at bago lumapit kay Azrael ay muli pang binalingan ng tingin ang litrato. Kailan tayo babalik sa kumpanya para magtrabaho, Azrael? Tanong ni Amaya sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Titignan ko pa. For the meantime, dito muna tayo. Don't think about work that much. Our company can run its own, even when I'm not around. Pero, kailangan ko rin kasing bumalik sa sarili kong bahay, Azrael. At isa pa, hindi ako sanay na walang ginagawang trabaho. That's because you still work, even na nag-aaral ka. At may nagpapadala naman sa iyong pangsustento. Nagulat siya roon at nasamid sa kinakain. Agad siyang nilapitan ni Azrael upang bigyan ng tubig at pamunas. Paano mo nalaman yun? Kunwaring inosenteng tanong niya. Hindi makatingin ngayon sa kanya si Azrael, kaya't may kakaiba ng nararamdaman si Amaya. You mentioned it before, right? Hindi makatingin tanong nito. Nasabi ko pala. Baka nakalimutan ko lang. Sinabayan pa yun ni Amaya ng tawa para pagaanin ang ambience sa paligid. Yeah, may we just forget. Pagsang-ay nito sa kanya, tsaka uminom ng tubig. Habang nagsashower, ay nakatulala si Amaya sa lumalagasang tubig na dumadampi sa kanyang balat. Hindi niya na alam kung magtitiwala pa ba siya kay Azrael, lalo na at nakikita niya itong nagsinungaling sa kanya. Hindi naman siya yung tipo na galitin, ngunit ay lang niyang pagsisinungalingan siya ng isang tao. Dahil sa dami ng iniisip ay nawaglit tuloy sa kanyang isipan na magdala ng damit. Kaya tanging bathrobe na lang tuloy ang suot niya paglabas. Naabutan niya pa si Azrael na kandong ang laptop habang nakaupo sa kama. Na magtama ang paningin nila ay nag-iwas siya ng tingin. Nakita niyang inalisan nito ang laptop mula sa kandungan bago lumapit sa kanya. Amaya? Tanong niya habang naghahagilap ng damit sa bag. Nasa closet ko na ang mga damit mo. Nakaayos na. Saad nito, kaya huminto siya sa paghahanap. Kaya pala. Kumuha ng pala sa pantulog si Amaya, tsaka muling pumasok sa banyo. Paglabas niya ay naghihintay pa rin sa kanya si Azrael. Amaya, muling tawag dito sa kanya. Gusto mo ba talagang bumalik sa trabaho? Oo, Azrael. We can go back to Manila next week. Is that alright with you? Oo naman, sagot niya. Nag-blower siya ng buhok sa harap ng salamin at nakita niya ang reflection nila ni Azrael doon. Kinuha ni Azrael sa kanya ang blower at ito na mismo ang nagpapatuyo ng buhok niya. Napangiti si Amaya. Bakit ka nangingiti? Tanong ni Azrael. Wala lang, it's just, ang laki mong tao tapos ikaw ang nagpo-blower sa akin. Parang ang out of character sa'yo. I will always do things for you, Amaya.
I can always do things I could never imagine. Saad nito bago patayin ang blower. Dan, tuyo na. Pwede na tayo matulog. Ani ni Amaya at tumayo. Humiga sila sa kama at yakap siya ni Azrael na para pang makakawala siya anumang oras. Clingy, pangaasar ni Amaya. I don't care. Gusto kong amay mo. Pagkus ay saad nito at nagsumiksik pa sa leeg niya. Azrael, nakikiliti ako sa ginagawa mo. Wika ni Amaya. Paano ay nagpapaulan na naman ng magagaang halik si Azrael sa kanyang leeg? Huminto ito, ngunit ang hinalikan naman ni Azrael ay ang kanyang labi. Noong una ay hindi tumutugo si Amaya, ngunit kalaunan ay nalasing na rin siya sa ginagawa sa kanya ni Azrael, lalo na maglumikot ang kamay nito sa kanyang katawan. We can't really stay in one bed. Tila namang problemang saad nito sa kanya pagkatapos huminto. Sa ibang kwarto na lang kasi ako. No, I'm sorry. I'll behave. Saad nito at niyakap na lang siya. Ngumiti si Amaya at ginantihan ang yakap nito. Nakalimutan na ang mga iniisip na pagdududa kanina dahil lang nasabisig siya ng lalaki. Kinaumagahan, nagising si Amaya dahil sa tawag mula sa kanyang telepono. Tulog pa si Azrael sa kanyang tabi at ang mga braso nito ay nakapulupot pa rin sa kanya. Kaya't dahan-dahan siyang umalis upang hindi ito magising. Hello? Amaya? Babae ang sumagot. Ako nga. Sino to? At paano mo nalaman ang number ko? Lumabas siya ng veranda upang doon ipagpatuloy ang usapan. It's not important anymore by now. Sana naman, alam mo na nagsisinungaling siya sa'yo. He's not worth it. Leave him. Pinapaikot ka lang niya. Hindi kita maintindihan. At hindi ako maniniwala sa'yo dahil hindi naman kita kilala. Pilit niya pang pinatapang ang boses. Meet me tomorrow, 3 p.m. Ite-text ko sa'yo ang address. Saad ng babae mula sa kabilang linya bago binaba ang tawag. Nagulat pa siya nang bumukas ang veranda at mukhang kagigising lang ni Azrael at siya agad ang hinahanap. Hey, what happened? May masakit ba sa'yo? Anong ginagawa mo dito sa veranda? Napahawak siya na maigpit sa hawak na telepono, tsaka ito pa simpleng ibinulsa sa kanyang bulsa. Wala, iisip tsaka nagpapahangin lang, sagot niya. Pilit inaalis sa isipan ang napag-usapan nila ng babae sa telepono. Come on, let's eat breakfast. Akala ko kung saan ka nagpunta. Saad nito at hinawakan siya sa kamay upang mapalapit sila sa isa't isa. Nakahain sa kanila ang mga natural na pang-agahan, itlog, sausages, ham, oatmeal at pancakes. Nagpasalamat siya sa serbidora na bigyan siya nito ng kape. Habang kumakain sila ay nagkakwento naman sa kanya si Azrael, ngunit hindi niya mapigilang mapatingin sa orasan upang tignan ang oras. Mahaba pa ito at maaari pa siyang mag-isip kung tutuloy ba siya o hindi. Amaya, are you listening? Ano nga ulit yung sinasabi mo? Do you want to swim? We didn't enjoy our time yesterday dahil sa nangyari. We have a beach here or sa pool. Anong gusto mong gawin habang nandito tayo? Sige, mamaya. Pero mamayang 3:00 nga pala, Azrael. May bibilhin lang ako sa bayan ha. Paalam niya. Anong bibilhin mo? Ipasabay mo na lang kaya kay Manang. Hindi na. Ako na lang. Saglit lang naman yun. Pamimilit niya. Kaya naman napipilitang sumang-ayon sa kanya si Azrael. Kung hindi ako pwede sumama, then take your bodyguards with you. Seryosong saad nito. Akmang aapela siya, ngunit mas mabuti na ito kaysa hindi siya makaalis. Sa isip ay tatakasan na lang niya ang mga guards mamaya. Naging mabilis ang oras.
Habang nanonood sila ng isang romantic drama sa TV, ay hindi niya maiwasang ikumpara ang sitwasyon nila sa sitwasyon ng nasa palabas. Azrael, sa tingin mo ba tama yung ginawa ng lalaki? Okay lang ang magsinungaling sa taong mahal mo kapalit ng kapanatagan nila? Kung ang kapalit naman ng pagsisinungaling na yun ay kaligtasan ng mahal ko, bakit hindi? Pero hindi mo ba naisip na baka yung mahal mo na yun ay mawala ng tiwala sa iyo kapag hindi ka nagsasabi ng totoo? Then it's my fault. Aaminin ko sa kanya ang totoo kung bakit kinailangan ko magsinungaling. I will ask her for her forgiveness and another chance, no matter how long it takes. Saad nito habang pinaglalaruan ang kamay niya. Hindi na muling nagtanong si Amaya, ngunit hindi nagbago ang desisyon niya. Pupuntahan niya ang babae. Mag-aalas 3 na magpaalam siya nga alis na. I'll give you an hour, okay? Take care. Bili nito, tsaka siya hinalikan sa noo. Nang makarating sa lugar na usapan nila ng babae, ay kung ano-anong dahilan pa ang sinabi niya sa mga guards na ipinadala ni Azrael para lang iwanan siya ng mga ito. Nakasuot ng purong itim na damit, pants at tibabal pa ang babae. Ngumisi ito na makita siya. You really came, ha? Sino ka? Sit down first, honey. Atat na atat ka naman. Umupo siya kaharap nito. So, I'm Verona and marami akong alam na hindi mo alam, kagaya ng pabiti nitong sabi, siya kahinalo ang milk tea na nasa harap nila. Kagaya ng ano? Inip niyang tanong. Wait, why don't you drink first your milk tea? Napatingin siya sa nakaserve sa kanyang inumin. Walang lason yan. I won't poison you. You're my cousin, duh. Gulat niya itong tinignan. Ano? Magpinsan tayo? Ang sabi nila tiya ay wala akong pinsan. That's very sad, Amaya. Oh, wait! Amaya nga ba ang totoo mong pangalan? Ano bang sinasabi mo? Hindi niya mapigilan pagtaasan ito ng boses, kahit napatingin sa kanila ang ibang customers. Shh! Be quiet. Marami ka pang hindi alam. Pinuhay ka nila sa kasinungalingan, dear. I pity you. Kung sana ay hindi ka kinuha sa amin, ay hindi mo na kinailangan maghirap para sa lahat ng bagay na noon pa lang ay mayroon ka na. Your parents, they died, right? At alam mo kung sino ang pumatay sa kanila? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Amaya. Hindi ako maniniwala hanggang walang ebidensya. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Aalis na ako. Ask him. Kilala ka niya simula pa noon. He stalks you and took care of you without you knowing because he knows something you don't. Kibit balikat na saad nito. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay nito? Well, medyo naawa lang ako sa'yo. By the way, magkita tayo ulit dito bukas. We'll test kung totoo ang nararamdaman niya sa'yo. Pagkabalik niya sa bahay ni Azrael, ay nakangiti pa ito sa kanya. Ngunit seryoso ang binigay niya ekspresyon sa lalaki, dahilan ng pagkunot ng noon nito. What happened, Azrael? Sabihin mo sa akin. Gusto kong makaninig ng katotohanan tungkol sa'yo. Pakiusap. Huwag ka sana magsinungaling sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga magulang ko? Kinakabahan niyang tanong. Dumaan ang gulat sa mga mata ni Azrael, ngunit hindi ito kaagad nakasagot. Kahit muli niya itong tinanong. Noon ba? Kilala mo na ako. Kaya ba palagi kong nararamdaman na parang kahit saan ako magpunta may nagbabantay sa akin? Kahit wala nang pakialam sa akin si Tia, ay may nagpapadala pa rin sa akin ng pera. Kahit hindi pa ako nag-a-apply sa kumpanya mo, ay may trabaho na ako. Kilala mo na ako noon pa.
Pati ang mga paborito ko at gusto ko ay alam mo. You stalked me through the years. Saad niya na mapagtanto ang lahat. Amaya. Sinubukan siya nitong hawakan, ngunit iniwas si Amaya ang sariling kamay. Hindi ito tumatanggi, na lalong ikinasakit ng puso ni Amaya. May kinalaman ka pa. Nagigilty ka lang ba kaya ang ganda ng pakikitungo mo sa akin ngayon? No, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan pa kita. Narinig kitang may kausap sa telepono. Yung Clinton. Kaibigan ko si Clinton from States. Sa kanya ako kumukuha ng mga guards. Sinabi mong nakuha mo na ang tiwala ko. Anong sabihin nun? Did you really killed my parents? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Azrael dahil sa tanong niya. Nag-iwas siya ng tingin dahil ngayon lang niya nakitang naging mahina ang kinatatakutang CEO ng kumpanya. Just answer me, please. Halos bulong na lang na saad niya. I didn't. Your real father accidentally killed one of them. Saad ni Azrael na ikinagulat ni Amaya. Tila nabingi siya roon. Ano ka mo? Sila Amy Monasterio at Yago Fernandez, ang dating nagtatrabaho sa kumpanya namin. They stole you from your real parents. Bakit? Ang 2 taong binanggit ni Azrael ay ang kinalakihan niyang magulang. Kung ganoon, ay tama nga siya na hindi ang mga ito namatay sa isang car accident lang. Masyado ng maraming impormasyon ang nalalaman niya ngayon at parang dinudurog ang puso niya sa sakit. Hindi sila magkaanak. Tinatanggi nila na hindi ka nila kinuha, but we saw from the footage that they did. Tinago ka lang nila sa tiya mo. Namatay sila na nagkaroon ng nakawa sa kumpanya. Aksidenteng natamaan ng baril ang totoo mong ina na si Amy Monasterio, while Yago Fernandez was shot too. Ang nakabali sa kanya ay ang isa sa mga hold-upper. Niligtas niya ang dad ko, kaya siya ang namatay. At pinili mong itago lahat ng ito sa akin. At sa tingin ko pa nga, wala kang balak sabihin. Mapait niyang ani. Nasasaktan siya para sa mga kinalakihang magulang. Kahit naman menor de edad pa lang siya noon, ay hindi naman nagkulang ang mga kumupkop sa kanya bilang mga magulang. I'm sorry, Amy. Huwag muna tayo mag-usap, Azrael. Please. Gusto ko muna mapag-isa. Pwede bang iwan mo muna ako? Malungkot, ngunit kalmado niyang tanong. Akma magsasalita si Azrael, ngunit hindi na nito tinuloy at umalis na lang, ngunit nagbilin pa ito. Please eat after I leave. Don't starve yourself. Bakit sa kabila ng pagtatago nito sa kanya ng katotohanan, ay hindi niya magawang magtanim ng galit rito? Sa loob na maikling panahon na yun ay minahal niya pala ang lalaki nang hindi niya namamalayan. Ngunit dahil sa nalaman niya ay nagkaroon tuloy siya ng agam-agam kay Azrael na maaaring may tinatago pa ito sa kanya. Kaya naman kinabukasan ay tumungo muli si Amaya sa lugar kung saan sila nagkita ni Verona. Nakangiti ang babae pagkakita sa kanya. Mabuti naman at tumating ka. So, eto ang plano. At nagsimula nga magsaad sa kanya si Verona. Noong una ay hindi sang-ayon dito si Amaya, ngunit dahil na rin sa gusto niya ring malaman kung gaano siya kahalaga kay Azrael, ay pumayag na siya. Nakaupo siya ngayon sa isang warehouse at kasalukuyang nakatali siya sa upuan habang may bomba sa ilalim nito. Sigurado ka ba rito? Tanong niya, ngunit ngumisilang si Verona bago siya lagyan ng tips sa bibig. Naglabas ito ng cellphone at kinuhanan ang sarili. So hi! Welcome to my vlog again. Kidding! Kasama ko ngayon ang unika iha ng Villafuerte. Oops! Hindi nyo nga pala alam na buhay siya.
Saad nito, saka malakas na tumawa. Itinapat ni Verona sa kanyang kamera. Nagpumiglas siya at pinilit humiyaw. Kahit na tanging huni lang ang tunog na nailalabas niya. 50 million. Mananatili siyang buhay. Nakikita niya ang bomba sa ilalim ng upuan niya? Tinapat nito ang kamera sa ilalim ng upuan niya. Kapag hindi pa kayo dumating sa loob ng ilang minuto, abo na lang siya rito at magiging alaala niyo na lang siya. Wika ni Verona, siya muling tumawa. Hindi alam ni Amaya kung nagpapanggap pa ba sila o totoo na ang mga sinasabi ni Verona. Kinikilabutan siya sa tawa nito, lalo na at tanging silang dalawa lang sa loob ng warehouse sa gitna ng mga talahiban. Naisan ko na ang video. Paniguradong pupunta na sila rito pagkakita noon. So don't worry. I can't wait to be a billionaire. Saad nito, siya nagsindi ng sigarilyo. Ngunit ilang sandali sila naghintay. Ngunit walang dumating. Walang naging reply sa video na ipinadala ni Verona. Dahilan upang uminit ang ulo ng babae. Bakit wala pa rin sila hanggang ngayon? Wala pa silang pakialam sa'yo? Hindi siya makasagot dahil sa tape na sa kanyang bibig. Nalaki ang mga mata niya nang pindutin nito ang timer ng bomba. Hindi nga alam kung totoo ito, ngunit kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Tinanggal ni Verona ang duct tape sa kanyang bibig kahit nakahinga ng maluwag si Amaya. Verona, hindi sila pupunta. Tigilan na natin to. No! Nagulat siya nung humiyaw ito at panisikan siya ng mata. Anong ibig mo sabihin? Itigil na natin to. Pakawalan mo na ako. Shut up! Kung hindi rin naman kita mapapakinabangan, mabuti pang mamatay ka na lang rin dito. Akala ko ba magpinsan tayo? Bakit mo ito ginagawa? Natatakot at kinakabahang tanong niya, ngunit sandaling nabuhay ng loob na makakita ng maliit na liwanag mula sa labas. Yes, we're cousin, but I don't care. All I want is money. Mula sa galit ay nagbago ang boses ito at naging malumanay. Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ang pareho niyang kamay na may tali pa ng lubid. Halo-halo ang emosyong makita sa mga mata ni Verona na ikinatakot at ikinaawa ni Amaya. We're both the same. Pinaglaruan min ako. Pinagsinungalingan. Mamatay na lang tayong pareho dito, Amaya. Mamatay na lang tayo. Paulit-ulit siyang umiling. Hindi. Ayoko. Pakawalan mo na ako, Verona. Please. Saad niya sa mahinang boses. Anong ayaw mo? Bakit ayaw mo? Mamatay na tayo. Mamamatay na tayo ngayon! Buong lakas sa sigaw ni Verona, saka ito humugot ng baril sa tagiliran at tinutok sa kanya, kasabay ng pagpapaputok ni Verona at pagtama ng bala sa kanyang isang balikat ay ang pagbukas ng pinto. Pumungad roon unang-una ay si Azrael na may hawak rin ng baril. May mga kasunod itong pulis na nagkalat na sa lugar. Mayroon ding 2 tao na sa tingin niya ay mag-asawa. Isang babae. Naiiyak ito habang nakatingin sa kanya, habang ang lalaking kasama nito ay inaalo ang babae. Miss Verona Mondragon, ibaba mo ang baril mo. Ikaw ay inaaresto sa pagkakasangkot sa isang krimen. Lahat ng iyong pahayag ay maaaring gamitin laban sa iyo. Saad ng pulis. At bago pa man muling makapalag si Verona, ay pinasasan na siya ng pulis. Lumapit sa kanya si Azrael na punong-puno ng pag-aalala sa muka. Agad siya nitong kinalagan. Yung bomba, saad niya. Narinig niyang mahinang napamura si Azrael bago ito balingan ng tingin. Kinutingting ito ni Azrael habang pilit tinitiis si Amaya ang tama ng baril sa kanyang balikat. It's fake. Let's go. Dadali na kita sa ospital.
Mabilis siya nitong kinalagan at pinuhat. Kailangan na statement ko. Damn, they can wait. Ani ni Azrael at isinakay niya siya sa kotse nito upang tumungo sa ospital. Pinaharurot nito ang kotse hanggang sa makarating sila sa hospital. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Ani ng nurse ka Azrael bago tuluyang sumara ang kortina ay nakita niya kung gaano ka-frustrated ang mukha nito. Nakatulog si Amaya habang tinatanggal ang balas sa kanyang balikat. Taplis lang naman, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam pa rin ng kirot at sakit, lalo na at unang beses niya itong maranasan. Sinubukan niyang imulat dahan-dahan ang mga mata. Nakita niya may 2 taong nag-uusap, isang ginang, ngunit sophisticada pang tignan, at isang lalaki na nakasuot ng formal na damit na para bang umalis lang mula sa isang meeting. They stole Amethyst from us. Pinago pa nila ang pangalan at ginawang Amaya. I can feel it. She's our daughter, Eduardo. I can feel it too. Natapos na rin ang paghahanap natin. Let them pay for what they did to our daughter, Eduardo. That crazy girl. Kahit kamag-anak natin siya, siguraduhin mong mabubulok siya sa kulungan. Namatay na a long time ago ang nagnakaw sa anak natin pero ngayon, napagtanto kong tinago siya sa atin na binatang Lewiston na yun. Galit na saad ng babae. I heard that he took care of our daughter. Bumukas ang pinto at pumasok si Azrael. Nagtama ang paningin nila. Ngunit bago pa man makalapit sa kanya si Azrael, ay sinugod na ito ng ginang na agad namang inawat ng asawa. How dare you para itago ang anak namin sa amin? Ilang taon? Sinabi mong walang kinalaman ng pamilya nyo. Pero ano to? Tumagilit ang mukha ni Azrael sa sampal, ngunit magalang pa rin na humarap siya sa totoong magulang ni Amaya. Ma'am, I'm sorry. I already liked your daughter since then. I think your world is dangerous for her. Oh, don't fool me, young man. You're just guilty na ang kinalakihan tatay ng anak ko ay iniligtas ang tatay mo. Inaamin ko po na malaki din ang naging utang na loob namin sa kinalakihan tatay ni Amaya. Pero sa pagtagal ng panahon na binabantayan ko siya, ay nahulog na rin po ang loob ko sa kanya. I will do everything to keep her. Because I love her more than my own life, ma'am. Inagaw ni Amaya ang atensyon ng mga ito sa pamamagitan ng pagtulak sa braso na nasa gilid niya. Napaharap ang mga ito sa kanya. Huwag niyo pong saktan si Azrael, saad niya. Oh my, and now you seduce my daughter? Matilda, tama na. Awat ng asawa nito. Azrael, lumabas ka muna. Palalamigin ko lang ang ulo ng asawa ko. No, I want to talk to our daughter. Ani ng ginang at lumapit kay Amaya. Hindi maipagkakailang, inangan niya ito. Kitang-kita ni Amaya ang sarili niyang mata, ilong, labi, at hugis sa mukha sa babaeng kaharap ngayon. Ang hindi lang niya nakuha rito ay ang ugali na ipinagpasalamat niya. My daughter, you're my amethyst. I am sorry. Ninakaw ka nila sa amin. And your boyfriend hides you from us too. Malungkot itong sabi at hinawakan pa siya sa pisngi. Kung ganoon po, ay kayo nga ang tunay kong ina? Yes, sweetie. I'm your mom. You were still a baby when they took you from us. Ginawa namin ang lahat para mahanap ka. Pinilit ko ang dad mo na gamitin pati ang connection niya sa dati organisasyong kinabibilangan niya. But we couldn't find you. And then we received a video from your crazy cousin about that ransom. Lumapit ang asawa ng babae at lumapit sa kanila. He's your dad, anak. Nginitian siya ng maliit na lalaki na sinuklian naman rin ni Amaya. Nang araw ding iyon ay nakilala ni Amaya ang totoo niyang mga magulang. Noon din ay formal na hiningi ni Azrael ang kamay niya sa mga ito.
Noong una ay hindi ang mga ito pumapayag, ngunit kalaunan din ay sumang-ayon na ang kanyang mga magulang. Kasalukuyang silang nasa Russia ngayon. Ikinasal sila ilang buwan pa lang ang nakakalipas, ngunit nangako silang madalas dadalaw sa mga magulang niya. Nakahiga sila ngayon ni Azrael sa isang malambot na kama. Habang magkayakap, may inabot siya ritong isang parihabang kahon. Happy Valentine's Day, Azrael! Nakangiting pati niya sa asawa na bakas ang gulat sa mukha habang hawak ang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Napamura pa ito at paulit-ulit na nagpasalamat sa itaas. Amaya, this is my dream. My ultimate dream with you. Ani nito, saka siya hinalikan sa lapi. Siguro nga ay mayroon silang hindi magandang nakaraan na hindi naman talaga may iwasan. Ngunit napagtanto ni Amaya na mas nakakagaan ng puso ang maging mapagpatawad dahil ang nakaraan ay mananatiling nakaraan na lamang, ngunit ang hinaharap ay maaari pang mabago at gawing makulay sa pamamagitan ng bubuin nilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.